Nakipagkamay ang handler ni Clara sa kanya at sa iba pang naroon sa meeting room. Masaya sa naging takbo ng meeting at hindi na makapaghintay sa mga susunod na proyekto kasama si Clara. Nagkaroon ng kaunting salo-salo at ang iba sa marketing at PR ay nagpa-picture pa kay Clara. Is she that famous? Tanong ni Calvin habang nakatingin kay Clara. I guess so. Walang gana niyang sagot. Wala naman kasi siyang alam tungkol sa mga artista at dahil businessman siya at magulong buhay showbiz ay hindi pumasok sa isip niyang magkaroon ng artistang girlfriend o fling. Pero kung siyang tatanungin tungkol kay Clara, isa na siguro ito sa mga magagandang artista na meron ng showbiz. Pero wala nang tatalo kay Arlena para sa kanya. Clara was tall and nice indeed, but Arlena has her own unique beauty. Gorgeous if they ask him. Arlena has a beautiful and innocent face. Something he can only describe as gorgeous. Kung babalik siya sa gabi ng una nilang pagkikita, 3 taon nang nakararaan, masasabi niyang may angking hubog rin si Arlena. Hoy, pukaw sa kanya ni Calvin. Kung saan-saan na naman lumilipad ang isip mo. Sinamaan niya ito ng tingin, pero hindi na siya nagkomento pa. Ibinalik niya ang tingin kay Clara nang matapos ng pagkuha ng litrato sa kanya. Kaagad siyang lumapit rito. At akma siya nito umiiwasan pero hinawakan niyang braso nito. Can I speak with you for a minute? Sure. Iginaya niya ito palabas, patungo sa kanyang opisina. Hindi niya pinansin ang tinginan ng mga empleyadong madaraanan nila sa hallway. At hindi na siya magtataka kung mapag-usapan na naman niya sa private group chat ng mga ito. Binuksan niya ang kanyang pinto at imunestra ang kamay upang papasukin si Clara. Nag-aalangan pa ito bago humakbang papasok. Sumunod siya sa babae at pinaupo ito sa nag-iisang visitor's chair sa kanyang mesa. You want something? Tanong niya at akmang pipindutin ang numero na nakakonekta kay Kate nang pigilan siya nito. Ang kaninang palakaibigan nitong ngiti ay napalitan ng malamig na tingin. Just go straight to the point, Mr. Tucson. Humisi siya sa lakas ng loob nito sa kanya. Kung hindi lang ito kaibigan ni Arlena ay baka tinanggal niya na ito sa pagiging endorser niya. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Kamusta na siya? Tanong niya rito. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap nila kagabi, hindi niya na ito tinawagan pa. Bagamat sa loob-loob niya gustong-gusto niya nang marinig ang boses nito, ay pinigilan niya ang sarili dahil bukas naman ay magkikita sila. She's okay. We visit her last night. We talked about ours. About you. About me? Of course, Mr. Tucson. At siya rin lamang na nandito ko at tatanungin na rin kita. Mariing-ani to. Ano bang gusto mo mangyari sa inyo ni Arlena? Base kasi sa mga nakaraang kwento ni Arlena sa amin. You are an asshole to her. You insulted and lashed out on her for making a simple mistake. If it's about the cookies, it's not just a simple mistake, Miss Gozon. Bagamat alam niya na karapatan niyang ipagtanggol ang karapatan niya, ay alam niyang mali ang ginawa niya noon kay Arlena. Naiintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Umingos ito. Still, she doesn't deserve to be treated like that. Matalim ang tingin nito na ipinukol sa kanya. You treat her like she's the biggest shit in this world. At sa anong dahilan? Dahil iniwan ka niya sa kama 3 years ago? Napakurap siya. Ang babaeng ito ay tunay ng kaibigan ni Arlena kung alam nito ang lahat ng nangyayari sa kanila. Just how much does this woman know about them? You have no idea how much she lost after that night. A lot more than you can imagine. Tumayo ito sa kinauupuan at inayos ang dress na hapit sa katawan. Magkikita naman kayo bukas, kaya malalaman mo kung anong ibig kong sabihin. Thank you for your time. If you think I am not worthy of being your endorser, you can replace me anytime. No worries, Miss Gozon. Let's separate business with our personal problems. Muli itong umingos bago siya tinalikuran. Hindi pa man nakakahakbang ay muli itong humarap sa kanya. At kapag umuwi siyang umiiyak bukas, hinisiguro ko sa'yo na hindi ka na makakalapit sa kanya. Kahit na kailan. Tumayo siya. Kahit alam niyang nagbabanta ito sa kanya ay wala siyang dapat na ikabahala. Kung ano man ang magiging resulta ng usapan nila ni Arlena, ay nasisiguro niyang hindi magkakatotoong sinabi nito. Okay, Miss Gozon. Inirapan siya nito at naglakad palabas sa kanyang opisina. Malalim ang naging pagbuntong hininga niya at napasandal sa kanyang upuan. Ilang minuto pang nakakalipas nang pumasok si Kate sa kanyang opisina upang ipaalam ang lahat ng schedule niya bukas. Gusto niyang malaman kung saan pwede niyang maisingit si Arlena.
Vacant my schedule for the evening. Aniya nang makitang puno ng pang-umaga niyang schedule. Yes, sir. And make a reservation at Casa del Amor. Tomorrow night. Dagdag nito. It's an Italian restaurant that Carson recommended to him. Palagi siyang pinipilit na pumunta roon at kung bakit ay hindi niya alam. Ang pinsan niya ay hindi naman mahilig sa Italian dish, kaya katakataka na ayain siya nito sa ganoong klase ng restaurant. Hindi iyon kilalang restaurant at base sa nakita niyang review ng restaurant, ay hindi pa iyon umabot sa 50%. Kaya kahit na ayaw niyang dalhin roon si Arlana, ay nakapagdesisyon na siyang doon na lamang upang matigil ng pinsan niya. Nagpatahi rin siya ng bagong suit na magagamit bukas at may appointment siya sa kanyang barber salon para bawasan ang kanyang buhok. Umorder din siya ng bagong pabango dahil baka nagsawa na si Arlana sa luma niya. Ang bulaklak na in-order niya bukas ay dadaanan na lang niya sa flower shop. Tumawag rin si James sa kanya upang ipaalam na handa na ang DNA test nila ng anak ni Arlana. Lahat ay naaayon sa kanyang plano at sana ay hindi matapos ang gabi na iyon na hindi sila nagkakaayos ni Arlana. After he went to his barber salon and wear his new Burberry and put on his perfume, he went to pick up a bouquet of flowers he ordered from the flower shop. 50 red roses for love, 50 white roses for a new beginnings for both of them, and 5 yellow and pink tulips to symbolize his sincere apology. Maingat niyang inilagay ang pulumpo ng bulaklak sa backseat. Sinigurong maayos ang mga ito saka nagtungo sa driver's seat. Gusto niyang ihatid si Arlana pag uwi. Kaya naman pinilit niya ang driver niya na siya na ang mag-drive ng kanyang kotse. Ang kanyang security details ay nasa 2 SUV at nakasunod sa kanya. Malakas ang tibok ng puso niya na pinaharurot ang sasakyan patungo sa Casa de Amor, kung saan hihintayin niya si Arlana. Nang marating niya ang destinasyon ay kinuha na ng isa sa kanyang bodyguard ang sasakyan at siya ay tumungo sa loob ng restaurant. Sumalubong sa kanya ang hostess ng restaurant na nakaputing polo at itim na slacks. Ang buhok ay maayos na nakatali. Welcome, sir. Bati nito sa kanya. I booked a reservation under my name, Brent Toxon. Nakangiting tumango ito at hindi nakatakas sa kanyang mga matang pagnanasa sa kanya nito. Ang babae ay malamang na walang karelasyon o di kaya nakalimutan na may karelasyon ito dahil sa kanya. Well, too bad. She is not Arlana. Pasimple niyang itinaas ang hawak na bulaklak upang ipakita sa babae na naroon siya dahil sa espesyal na okasyon. At tanga na lang sigurong hindi maiintindihan kung anong ibig sabihin ng bulaklak na hawak niya. The restaurant is nothing like he expected and saw from the picture in their page. It was cozy and fancy, with 4 chandeliers in the big hall with 15 tables with perfect dining settings. Ang mga mesa at silya ay gawa sa kahoy at sa bawat dingding ng malawak na restaurant ay may iba't ibang klase ng painting na nagmula sa Italia. Meron ring long bar sa kaliwang bahagi ng malawak na hall, kung saan konektado ang isang hagdan patungo sa ikalawang palapag. The long bar itself was fancy, with lots of branded and famous wines, and 15 high stools for those who prefer wine dates. The smell of the restaurant was the combination of lavender and sweet honey. It was delicious. Overall, the restaurant theme and ambience are so Italian, just like its name. He'll give it 100% positive feedback for its eye-catching ambience and decorations. Ngayon ay alam na niya kung bakit yun nirecommend ni Carson sa kanya. Sana'y masarap ang ihahanda sa kanila. Come with me, sir. Ani ng babae. Tumango siya at sinundan ito patungo sa ikalawang palapag kung nasaan ang mga private dining rooms. Binuksan nito ang isang pinto at imunestra ang loob kung saan bumulaga sa kanyang kahanga-hangang ambience ng loob ng kwarto. It was impressive, he admitted. Sa mataas pa lamang na glass window kung saan tanaw nilang nakikinangang ilaw ng iba't ibang gusali na napagtanto niyang nasa pinakamataas pala sila ng lugar. Sa gitna ay may mesa at 2 upuan sa magkabila at magkaharap. Tulad ng nasa hall ay kahoy rin ang mga ito. Ang pinagkaiba nga lang ng mga upuan na may cushion ito at ang mesa ay may puting tablecloth. Sa gitna ng mesa ay may 3 kandila na iba't iba ang taas at napapaligiran ng rose petals. May chandelier din, pero hindi malaki kumpara sa nasa ibaba dahil maliit lamang ang kwarto. Sa gilid ay may cart at sa ibabaw niyon ay may maliit na balde at sa loob niyon ay may red wine. Damn, he's definitely gonna give this restaurant a positive review. Ipinatong ni Brent ang bulaklak sa mesa at naupo. Tiningnan niya ang kanyang relo at 8:30 na ng gabi. Malamang ay nasa daan na si Arlana o malapit.
This is it. He will finally meet her after such a long torturous days. They will finally talk about them, about her children and everything. He can finally apologize to her. Napangiti siya sa kanyang sarili habang iniimahe ang mga senaryo na magaganap pagdating ni Arlena. Hindi na siya makapag-antay at bawat minuto na dumaan ay nakakadagdag sa kaba na kanyang nararamdaman. Mula sa labas ay may kumatok at kaagad siyang tumayo upang pagbuksan ito at sa pag-aakalang si Arlena iyon. Ang ngiti na nakapaskil sa kanyang muka ay bumaba nang makita kung sino ang nasa labas. "Lillian?" he said between his gritted teeth. "What the hell are you doing here?" Ang ngiti nito na nooy umaakit sa kanya ay ngayon nagpapairita sa buong pagkatao niya. Hindi niya alam kung ilang araw na ang nakalipas nang huli niya itong makita. "I followed you." May kislap ang mga mata nito na dumako ang tingin sa loob ng private dining room. Nang makita nitong pulumpon ng bulaklak ay naglakad ito papasok, saka huminto sa harap ng mesa. "Liv, Lillian." Nagbabanta ang kanyang tono. "Is this for me?" Hindi nito pinansin ang kanyang sinabi. "Kung alam ko lang na meron ka palang plano ay dapat nag-ayos ako." Mukha namang sinadya nito na sundan siya dahil maayos naman itong tingnan. Nakasuot ito ng gold dress at naka-makeup rin ito. Ang buhok na nooy diretso ngayon ay kulot. "How do you know I was coming here?" "You know, I am friends with Carson's secretary, right? That bitch. I guess he'll fire someone tomorrow." Umupo ito sa kabilang upuan na mas lalong nagpainis sa kanya. Mukhang hindi maliwanag ang sinabi niya rito sa kanyang opisina. "We broke up, Lillian." Kuyumang kamao na sabi niya. "Ikaw lang naman ang nakipag-break. The decisions are not mutual. So technically, we are still in a relationship." "Lillian!" Hindi na niya napigilan na pagtaasan ito ng boses. Saka kinuha ang braso upang hatakin patayo. Napamura siya nang mabitawan ni Lillian ng bulaklak at mahulog sa sahig. "Don't ruin this chance for me." "With whom?" Tanong nito. "That bitch of an assistant of yours? The single mom?" "Don't you dare talk about her like that." Tiim ang bagang na aniya. "Hindi siya katulad mo." Napangiwi ito ng diinan niyang hawak sa braso, pero matapang nitong tinapatan ng galit niya. 3 years, Brent? For 3 years, I've been nothing but a good girlfriend to you. Kahit nga hindi mo maibigay sa akin ang pangangailangan ko, nagtiis ako. And because of that slut, you decided to give up our 3 years relationship for her? Enough! Halos umalingaw-ngaw ang boses niya sa apat na sulok ng silid. Anong karapatan nitong isumbat sa kanyang pangangailangan nito? Gayong halos lahat ng mga material na bagay na meron ito ay galing sa kanyang bulsa. Lahat ng luho nito ay ibinigay niya, mapasaya lang niya ito. Sa tuwing hindi niya ito napagbibigyan. Isang taas lang niya ng kanyang black card ay halos magtitili na ito sa tuwa at halos ubusin ito ang laman niyon. Kung meron mang dapat na sumumbat sa kanilang dalawa, ay siya yon. "One more and I will kick your ass, Lillian." "Do it!" Hamon nito. Para malaman ng mga tao sa mundo kung anong klase kang tao. Nasa kalagitnaan sila ng sigawan nang bumukas ang pinto. Pareho silang humahangos na bumaling sa pinto at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita si Arlena. His heart dropped for 2 seconds and started to beat so fast. He is afraid seeing her confused like that terrifies the hell out of him. Hindi kasama si Lillian sa plano niya ngayong gabi. At dahil natagpuan sila nito sa loob ng dining hall, isa lamang ang alam niyang pumapasok sa isip nito. "Arlena." "It was you!" Natigilan si Arlena nang humarap ang babaeng mataliman tingin sa kanya. At bago pa ito makalapit ay pumagitna na si Brent sa kanila. "Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasira kami ni Brent." Nanlaki ang kanyang mga mata na bumaling kay Brent na marahas na umiling at nagmamakaawa sa kanya. So this is his wife. Her wife is beautiful, classy and tall, with that gold dress compared to her red plain dress. His wife is much more sophisticated. Wala siyang planong magsuot ng dress ng gabing yon. Pero dahil ayaw siyang palabasin ni Clara sa kwarto hanggat hindi niya sinusuot ang dress, ay wala na siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Nagsuot rin siya ng contact lens. Kahit kating-kati ang kanyang mga mata, nag-makeup at nagsuot ng heels kahit hindi siya komportable. Kahit anong pilit niya na hindi date ang kanyang pupuntahan, kundi ay simpleng dinner lamang. Pero hindi niya inaasahan ang makikita sa loob ng dining room na yon. Ang makita ang asawa ni Brent at sisihin siya sa posibleng pagkasira ng relasyon ng mga ito.
ay hindi niya inaasahan. Naninikip ang kanyang puso sa labis na konsensya. Ang kanyang mga luha ay hindi na niya napigilan dahil sa tagpong iyon. Hindi niya gustong makasira ng relasyon, ng pamilya. Naroon lamang siya upang pag-usapan at aminin kay Brenton tungkol sa mga bata. She looked like a freaking whore, a home wrecker, and she didn't want that. You bitch! Akma itong hahakbang muli at ang mga kamay ay handa ng hilahin ang kanyang buhok, dahilan para mapaatras siya. Lillian, stop! Sinusubukan ni Brent na pigilan ito sa paglapit sa kanya. Itinulak nito ang asawa saka humarap sa kanya. Arlena, itinaas niya ang kamay upang pigilan ito sa pagsasalita, saka pinunasan ng mga luha gamit ang isang kamay. Lumipat ang tingin niya sa babaeng matalim pa rin ang tingin sa kanya. I never meant to ruin your relationship with him. Nandito lang ako para ipaalam sa how can you seduce him when you know he is seeing someone? I'm sorry. Gusto niyang ipaliwanag sa babae kung ano ang meron sa kanila ni Brent. Pero alam niyang hindi ito makikinig sa kanyang paliwanag kung nag-uumapaw ang galit nito. Nothing can put a reason on an angry wife. You're sorry but you are here dressed like that? Who are you trying to impress? Lillian, shut your mouth or I will drag you out of this room. Banta ni Brent. Go on, drag me so she can see what kind of a man you are. Angel nito kay Lillian. Alam ba niya? Sa loob ng 3 taon na relasyon natin, alam ba niya kung gaano mo ako itrato? Sarkastiko itong natawa sa kamuling bumaling sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang matalim at nakamamatay nitong tingin. Pagsasawaan ka lamang niya. Wala siyang planong bumuo ng pamilya. Not like he can do it. So give up your ambitious dream to build a family with him. Because this man, dinuro nito si Brent. Brent is an asshole. May anak ka, diba? Maawa ka sa kanila dahil hindi niya sila itatrato bilang anak. This man hates children. She spat. Was considering vasectomy to prevent me from getting pregnant. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Brent. Nanlaki muli ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Hinihintay ang pagtanggi nito. Pero nang wala siyang marinig mula kay Brent, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng hilo. May kamay na mabilis na umalalay sa kanya. Hindi man niya nakita ang mukha nito'y alam niyang si Sofia yon, base sa nag-aalalang boses. Muli na durog ng pinong-pino ang kanyang puso sa kaalamang ayaw ni Brent magkaanak. Nasasaktan siya para sa kanyang mga anak na pinangakuan niya na ipakikilala kay Brent kung sakali man na maging maayos ang resulta ng kanilang usapan. Pero sa mga nalaman ay nagsisisi siya sa naging desisyon. Maling-mali na lapitan si Brent. Maling-mali na makita ang asawa nito na nasasaktan dahil sa pag-aakalang nagloloko si Brent. Niyakap niya ang kanyang kaibigan ng mahigpit upang doon humugot ng lakas. Ngunit kabaligtaran ang naging epekto ng yakap ni Sofia sa kanya. Hindi na niya napigilan pang humagulgol at ilabas ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Arlena, let's talk. Basag ang boses na ani ni Brent. Hindi siya nakaharap rito kaya hindi niya kita ang emosyon nito. Please. I suggest you both leave my restaurant before I call for security. Pagbabanta ni Sophia na inilayo siya sa akmang paglapit ni Brent. Don't touch her, angel ng kaibigan. No, I won't leave, sambit ni Brent. Kausapin mo ako, Arlena. Marahas siyang umiling. Wala siyang pakialam kung sabihan siyang malandi ng asawa nito. Hindi na iyon mahalaga sa kanya. Pero sobra siyang nasaktan na malaman na ayaw nitong magkaanak. What about her children then? If he finds out about them, what will happen to them? Kapag inamin niya ngayon kay Brent ang katotohanan, ay natatakot siyang itanggi nitong mga bata. O di kaya'y tawaging bastardo ni Lillian. Hindi na baling sa kanya ibato ni Lillian ng masasakit na salita, pero iba na kapag ang mga anak niyang nadamay. Maybe it's a good thing that she met Lillian tonight. Na nalaman niyang lahat rito. Baka sinyalis yun na hindi dapat malaman ni Brent ang tungkol sa kanyang mga anak. Leave, Brent, sabi niya. Ayaw na kitang makita. No, Arlena, tanggi nito. Mag-usap tayo ngayon. Marami akong gustong itanong sa'yo. Mga bagay na gusto kong malaman mula sa bibig mo. Security! Please, pakiusap ni Brent, pero hindi niya ito pinakinggan. Ilang sandali pa ay 2 security personnel ng restaurant ni Sophia ang umakyat at mabilis na aksyon sa nangyayaring kaguluhan. Escort these 2 people out of my restaurant, please.
Yes, ma'am. Bahagyang umatras si Sophia upang bigyan daan ng dalawa. Si Lillian na nagdadabog ang hakbang, habang si Brent naman ay pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang security at gustong lumapit sa kanya. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nang hindi na makaya ng dalawang security ang lakas ni Brent, ay umakyat ang mga bodyguard niya at ang mga itong humila kay Brent palabas. Dinig niya ang sigaw ni Brent at pilit tinatawag ang pangalan niya. Nagmamakaawa. Muli ay kumawala ang kanyang emosyon at iniiyak ang sarili sa mga yapos ni Sophia. Humawak siya sa kanyang dibdib upang pigilan ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso.